Magandang araw mga par. So, may pinadala sa atin dito from Pangasinan. So, speedometer gauge pala to, no? So, ipapaayos sa atin dahil yung may-ari daw nito ay nag-DIY. So, hindi siguro completely natanggal yung pin. Yung pin ng LCD is na baklas, no? Kailan talaga yung pin nito? Hindi natin napapansin na nakadikit pa pala sa kanyang board. Pag inaayos ko kasi to, no, maabot tayo ng more or less 2 hours sa pagbabaklas pa lang. So let's go. Buksan na natin, no. Kapag ayos pala ng mga panel na ganito, so may mga kailangan tayong gamit tulad nito, soldering pump, no? Soldering iron. So itong soldering iron ko is 60 watts, no. Kung meron kayo mas mababa is goods better kasi baka madamage yung kanyang board. Depende na lang sa pag-aayos, no? Ito, soldering paste, panlinis. Sama na rin to sa panlinis, no? At soldering lead, mas maganda na kung branded, no? Para maganda yung kanyang hinang. Mga screwdriver, tsane, dahil malaking bagay din to. Dito natin malalaman kung nakadikit pa ba yung pin sa board na tatanggalin natin, no? Tara, simulan natin. Let's go. Nakikita natin mga par, may crack na yung LCD, mas na maitim na yan. So hindi na yan pwede, no? Hindi kasi naihinang yan. Ang maganda nito is palit na talaga ng LCD. Tara. So may available naman tayong LCD, so ito ang ipapalit natin. Sunburn din siya. Ayan, kung makikita nyo, papalitan na lang natin siya ng polarizing film para magamit din siya. Yun din naman yung request ng ating customer na palitan ng LCD. So dahil na galaw na to, tinry nilang tanggalin, may mga nakadikit pang pin sa board. So yun dapat natin matanggal para mahiwalay natin tong plastic sa kanyang board kasama ng LCD. So kailangan natin i-check isa-isa para ma-check natin kung ano yung mga dapat pang matanggal. Check na rin natin itong dulo ng pin dahil minsan may mga naiiwan yan na soldering lead. So, kailangan ma-flat yan para mailabas sa plastic yung kanyang LCD. Ganito pala ginagawa ko para ma-push sila palabas sa plastic, dahil pag inisa-isa mo yan, pwede may maiwan sa kabila at yun yung maging cause para maputol. Kung mapapansin natin mga par, nakaangat na LCD, dyan natin siya ipapush at alalayan natin dahan-dahan para matanggal yung LCD.
natanggal na natin, hindi na nakadikit sa board. So kailangan natin i-check muna isa-isa, dahil na once kahit may isa dyan na nakadikit, negative pa rin talaga. Kailangan i-double check. Once na natanggal na natin siya sa board, so sungkitin natin siya dahan-dahan. Malambot lang naman dapat yan mga par, hindi yan dapat matigas, no? Pag may matigas pa, may nakadikit pa yan, tulad yan, natanggal na natin, no? Ito pa lang ipapalit natin mga par. So goods tong LCD na to, walang crack. So papalitan lang natin siya ng polarizing film. Sa pagtanggal ng lumang polarizing film, pwede naman natin siyang sungkitin gamit ang blade. Hindi naman ganun kasailan yung salamin para magasgasan, no? Huwag lang natin matusok o mabasag. So gumamit tayo ng pantanggal ng adhesive. Pwede rin naman gas o pwede rin naman thinner, no? Kailangan natin matanggal lahat ng adhesive dyan, dahil pwede siyang mag-cause ng bubbles once na pinalitan na natin ng bagong polarizing film. Kung mapapansin yung mga par, malinis na siya. So ready na siya para malagyan ng bagong polarizing film. So ito pa lang polarizing film, no? Nabili natin to sa Shopee. So maglalagay tayo sa description ng link kung saan natin to nabibili. So pwede kayong mag DIY mga par, basta maingat lang tayo. Lalo na yung mga pin na yan, huwag natin masasagi yan, dahil masailan din yan, manipis lang. Pwede natin siya maputol. So check muna natin itong polarizing film. Dalawa kasi yung takip niyan, yung isa yung makinis at yung isa yung may adhesive na. Dapat i-check natin yan, dahil pwede tayong magkabaliktad ng dikit. Pwede mag-inverted yung kulay ng LCD natin, no? So wala namang sinabi si customer na gawing inverted tong kanyang LCD. So ibabalik lang natin siya sa stock. Kaya i-check natin itong polarizing film na tama yung pagkabit natin. Yung lumang polarizing film, pwede natin siyang gamitin para panukat sa ikakat natin para sa kanya. Wala kasi itong nabibili na nakakat na, hindi tulad ng ibang mga panel gauge dyan na customize niya talaga, tulad ng mga reader or sa Inmax man yan. Ito kailangan mano-mano talaga.
Meron pa pala to dito sa harapan. Kailangan mapalitan din natin yan. Dahil yung lumang na sunburn, kahit nakapatay yung gauge natin, makikita natin yung bakat ng numbers niya. Para mawala yon, tanggalin din natin to na sa harapan. Kasi isa rin yan sa mga nasunog. Nalinis na rin natin pala siya mga par. Tanggal na rin natin yung mga lumang adhesive niya. Ganito pala ang inverted color once na nilagay nyo nakaganyan, no? Ang color ng numbers niya ay white, ang background ay black. So pag ginanto naman natin siya, ang stock niya, ang kanyang color numbers is black at yung background clear. Kapag nakapasok na yung mga pin sa board, pwede na natin siya hinangin. Double check natin yung mga pin kung kalusot na sa bawat butas. Hanggang dito na lang mga par, at kung may natutunan kayo sa aking tutorial video, please subscribe naman and pakilike na rin ang aking video para ma-notify po kayo pag mayroon akong in-upload na bagong video. Hanggang sa muli po, salamat!